Mama Colleen, helloy po. Nais ko lang sanang ihingi ng payo ang problema ko tungkol sa sister ng asawa ko. Simula kasi nang i-open ko sa kanya ang issue, lagi na kaming nag-aaway. Kwento ko muna paano ko nakilala ang misis ko. Mama Colleen, ako si Enzo. Ako yung tipo ng taong may pagka-introvert. O yung ayaw ko na may sariling mundo. O sanay ako na may sariling mundo. Tawag nga ng iba sa akin ang KJ ko raw. At minsan tinatanong nila kung di ba raw ako nalulungkot. Kasi bilang introvert, hindi naman ako magala na tao. After work, mas gusto ko na lang na magstay sa bahay, manood ng movie, kaysa makipagsiksikan pa sa mall. Kaya sila na rin ang napagod na yayain akong gumala. At kada may okasyon ng pamilya, lagi na lang tinatanong ng mga kamag-anak ko ang usual na tanong. Oh, kailan ka na ba mag-aasawa? O iho, sayang naman ang lahi kung hindi mo ikakalat. Gusto ko na rin namang mag-settle down pero wala pang dumarating eh. Hanggang sa may bago kaming employee sa pinagtatrabahuhan ko. Opposite ko siya. Extrovert ba? Very friendly sa lahat. Kaya madali naman siyang nakapalagayan ng loob ng mga tao sa opisina. And to be honest, sa pagiging makulit niya, siya lang ata ang nakapag-convince sa akin na sumama-sama sa gala ng kaopisina after work. Araw-arawin ka ba naman sa station mo? Sa pagsama-sama ko sa kanila, kasama nga itong si Cheska, hindi niya tunay na pangalan. Dito ko namamalayan na nahuhulog na pala ako sa kanya. Gusto ko na siya, Mama Colleen. She lights up my day. Iba yung energy na dala ni Cheska sa akin. Ewan ko ha, pero for some reason, napapasaya niya ako. Yahoo! Magkaiba kami ng personality. Ibang-iba ang hilig namin. Pero sa isang bagay kami nagkakasundo. Ang manood ng movie, tamang chill lang. Tapos isang araw, bigla na lang akong umamin sa kanya na gusto ko na siya. At nagulat ako sa naging reaction niya. Dahil sa pag-amin ko, nag-confess din siya ng nararamdaman niya para sa akin. Pareho na pala kami ng nararamdaman sa isa't isa. Na naku-curious daw siya sa pagkatao ko. Kahit extrovert siya, syempre nahihiya siyang mag-open up. Kaya laking tuwa niya nung umamin daw ako. Hindi katagalan, nilagyan na po namin ng label ang relasyon namin. At makalipas ang 4 na taon, sigurado na ako sa kanya. Kaya nag-propose ako ng kasal on our anniversary day. Kinasal na kami ni Cheska, Mama Colleen, and we are living a peaceful and happy married life. Gone are the days na kinukulit ako ng mga kamag-anak ko kailan na baraw ako magpapamilya. Eto na to. Nagrerenta kami sa isang apartment with 1 room. Para pong condo type siya. Na limited yung space or just enough for the both of us as a couple. At masaya naman kami doon. Hanggang sa nabuntis na si Mrs. Okay na okay kami. Unti-unti na naming binubuo ang munti naming pamilya. Not until
dumating ang kapatid niya sa bahay. Oh no! Dito na nagsimula ang problema. Problema para umabot na magbitaw ang misis ko ng salitang, kami na lang ng kapatid ko ang aalis sa bahay na ito. Mama Colleen, years ago, my wife decided na tulungan po ang kaniyang sister. Nakahanap kasi ng trabaho yung kapatid niya dito sa Manila. So inoferan niya po yung kapatid niya na sa amin na muna tumira. Bilang maliit nga yung space na nirerentahan namin, sa sofa muna siya natutulog. Sa sofa, kung saan kami nanonood ng TV together nung kami pa lang sa bahay. Akala ko pansamantala lang yung pagtira ng sister niya sa amin. Pero, umabot na kasi ng 2 taon. Oh no! Sa totoo lang, hindi na po ako ganun kakomportable. So, I opened up to her about our privacy and kung gaano or paano mahirap ito para sa akin. Na minsan, naiilang ako o hindi ko na-express yung sarili ko sa misis ko. Dahil nandyan si sister niya sa sofa with us every time na nanonood kami ng TV together, or kaya doon lang siya nagsa-cellphone or nagta-tablet, or kaya naman nakahiga na siya natutulog. Alam mo yung nakakailang lang talaga sa pakiramdam na parang kami yung may-ari ng bahay, parang ako na lang yung nahihiya na kumilos kasi baka magising siya, baka maistorbo ko siya. So sinabi ko to lahat sa asawa ko. Pero nagulat ako sa naging reaction niya. Kasi instead na maintindihan niya, nagalit pa siya Oh no! when I talked about it. To the point na sinabi niyang nagbibigay naman daw yung sister niya ng 2,500 every month. Which is, ngayon ko lang nalaman. Oh no! Pero, hindi naman po pera ang issue ko rito, Mama Colleen. I am willing to help. Siyempre, kapatid niya po yun. Pero kasi, namimiss ko na yung bonding na meron kami noon. Namimiss ko na yung misis ko, yung dating kami. Yung kami na mas nakakapag-usap. Hindi yung pakiramdam na parang lagi na lang may nagmamasid. At sa totoo, nasaktan ako na parang mas pinili pa niya yung kapatid niya over me. Again, Mama Colleen, lilinawin ko. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kapatid niya. Ang gusto ko lang po, sana na ipaunawa sa kanya yung privacy namin bilang mag-asawa. Yun lang po yung hinihingi ko. Tapos ngayon, hahamunin niya ako na aalis na lang daw silang magkapatid sa bahay. Oh no! Anong gagawin ko? Hindi ko na alam. Sana po ay madabayan niyo ako sa aking sitwasyon. Mali ba ang hinihiling ko? Muli ako si Enzo at ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Ayokong bumitaw, Mama Colleen, kahit sana anong mangyari. Real talk, no? Yan ang problema minsan sa mga extrovert. Yung hindi nila maintindihan yung privacy na gusto ng mga introvert na tao. She may not see or understand yung high need mo ng privacy. Pero para kasi sa kanya ngayon, para sa mata niya, sobrang komportable niya sa kapatid niya.
Kasi bago ka pa man niya nakilala, kasama niya na ito, 'di ba? Kumbaga, lumaki siya, nagdalaga siya hanggang sa nag-asawa siya. Kasama niya na yung kapatid niya at dumadaloy po sa utak niyan. For sure na blood is thicker than water. 'Di ba? Na kung may dapat man siyang protektahan, kapatid niya muna, kadugo niya muna. 'Di ba? Although nagigets naman kita, kasi yung tatakutin ka na, iiwan ka na niya. Ang gusto mo lang naman, as an introvert na husband, yung privacy ninyong dalawa. 'Di ba? Nakakainis. Yung the way na takutin ka, na feeling ko masyado siyang dominante sa relasyon. Tama? Siya yung tipo ng asawa na dominant in a relationship. At ikaw naman, I guess, ikaw yung isang gentle, supportive husband na sobrang matiisin. Kaya tinitiis mo na lang, kaya pakpak parente para sa'yo. 'Di ba? Ikaw yun eh. Si asawa, feeling ko siya yung basta magdedesisyon ako. Oo. Wala akong paki sa mararamdaman ng mister ko. Parang ganun yung eksena ni Mrs. Kumbaga, para sa kanya, decision niya, her rule, her life. Na which is paalala po, no? Kapag tayo po ay may mga asawa na hindi ka na lang iisa. Kung nung dalaga ka, sanay ka na nagde-decision ka on your own, may mga kailangan ka na pong i-consider ngayon na may asawa ka na. Maging sensitive tayo sa pwedeng maramdaman ng partner natin. Especially kung itong decision na to, pwede rin siyang maapektuhan. Okay? So yun nga, pakpak pariente kami para sa imo. Kasi kung ibang mister pa yan, ay day. Oo. Baka ng babae na yung si mister. O kaya iniwan niya na yung asawa niya, lalayasan niya na kaagad-agad. Pero hindi mo ginawa. Kaya again, pakpak pariente para sa imo. Pakpak pariente ka ng palakpakan ba mga kamag-anak? Now, kung talagang hindi maintindihan ni Mrs. yung hinaing mo, I think kailangan nyo ng counseling or someone to guide both of you para lang ma-realize ng Mrs. mo na may mali. Magulang ba yan na pwedeng kausapin? Though alam naman natin ang kultura natin dito, nakaw, baka lumabas ka pa na masama. Oo, baka pag kinuwento ni Mrs. yung inaarte mo, sabihin pa ng pamilya, grabe kapatid mo naman yan eh. Kakampihan pa yung mali, ito-tolerate pa yung mali. Sorry tabi-tabi po ang tamaan sa pool. May bonus pa na bukol. Alam mo yung sana i-correct, ito-tolerate pa, tapos titingnan pang invalid yung nararamdaman ni mister na sasabihin, bakit? Ibang tao ba yan? Kapatid mo yan. 'Di ba? Parang PBA lang yan. PBA, kampihan na. So pwede rin kayo lumapit sa mga ninong or ninang ninyo. Yan naman yung purpose din ng mga godparent. Oo. 'Di ba? Kaya tayo kumukuha ng ninong at ninang sa kasal. Sila yung pwede rin nating lapitan kapag nagkakaroon tayo ng problema bilang mag-asawa. Basta ang akin lang, ang pinupunto ko lang dito, kailangan na meron sigurong mamagitan sa inyong dalawa. May kumausap kay mister, ay kay Mrs. Ulitin ko may kumausap kay Mrs. yung someone that she deeply respects para makinig siya at ma-enlighten siya. Okay? So, yun yung kailangan nyo ngayon. Kasi kung hindi ka na umuubra, kasi nga dominante si Mrs. Sinisindak ka. Ito na nga, tinakot ka na. Sige, lalayasan lang kami magkapatid. Mas gusto niyang isalba yung kapatid niya kaysa sa'yo. 'Di ba na valid naman yung nararamdaman mo eh. Very valid din naman yun for me. Kaya nga 'di ba kapag ka mag-asawa na kayo, magpasakop ka sa asawa mo. Dahil kayo na talaga yung immediate na dapat na pamilya ngayon. So, yun lang. Pero sana rin na makaramdam din si sister. Hindi rin ba siya naiilang? Diba? Yung tipong ikaw lang yung third wheel. Diba nga kapag kasimpleng kapihan, kapag kasimpleng date sa labas, pag ikaw lang yung single, tapos kasama mo yung magjowa, diba may ilang factor din minsan? Pero siya, hindi pa siya naiilang. Kasi ako naman, kung ako yung sister, diba? If I respect the privacy ng mag-asawa, ako na yung kusang aalis. Hindi siya magiging selfish. Hindi ako magiging selfish
para ako pa yung maging rason na medyo tumibay ang pundasyon ng pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Total may trabaho naman ako. 'Di ba? Hindi na para makisiksik pa ako sa inyo, hahanap na lang ako ng rerentahan. Capable naman pala magbayad ng 2.5 si kapatid eh. May mga bed space naman na ganyan. Meron naman pwedeng rentahan na ganyan. Kasi nakakailang. Imagine mo isa kwarto. Imagine mo hindi ka rin komportable kasi sa sala ka natutulog. Siyempre ikaw bilang kapatid, bilang sister, you also want your privacy. Gusto mo rin magkaroon ka ng sariling kwarto. Sariling kama, hindi yung naglalatag ka lang sa sofa. So, siguro this should be a reminder, paalala po, matuto rin tayo makiramdam. 'Di ba? Makiramdam tayo. Oo, sa kapatid mo okay na okay yan. Pero yung asawa, sasabihin lang niyang okay, pero deep inside, katulad nga ni Enzo, hindi niya alam yung gagawin niya. Hindi na siguro sila makapag-sexy time. Diba? Oo. Alam nyo, yung, baka sabihin, buntis na nga ako, magse-sexy time pa. Aminin natin, di ba may pagkamaharo tayo kapag kakasama natin yung asawa natin? Gusto nyo nalilibot nyo yung buong bahay? Di ba? Gusto nyo explore, pero nakukubli, tapos hindi kayo makapag-ingay kasi nga baka marinig. Yung kama, lumalangit-ngit. yung kwarto nyo, pagkabukas, sala agad. Ganun kaliit. So parang hindi nyo tuloy ma-enjoy. Diba? So gets na gets natin yan. And again, normal yan sa mag-asawa. Diba? Bumubuo pa lang kayo ng sariling pamilya. Siguro, feeling ko naman si Enzo, hindi again siya madamot na tao. Kung ang bahay lang nila merong second floor, 'di ba? May second floor, o kaya merong sapat na kwarto para doon magstay si kapatid, 'di ba? Siguro naman hindi niya ipagdadamot 'yan. Pero siguro, ang point lang again, they have this little space. And ibalato na lang natin yung space na yun sa kanila. Balikan na lang, sister, kapag ka maluwag na yung bahay. Kasi mas mahirap yun, nakikipagsiksikan tayo. Kahit ikaw na lang, tanungin mo sa sarili mo, komportable ka rin ba sa ganyang setup? Ngayon, para naman kay Mrs., lesson para sa'yo, parang teacher lesson. 'Di ba? Oo, dominante ka. Oo, parang ina-under mo si mister. Huwag ganun. Huwag kang power tripper. Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. You also need to consider yung anong pwedeng maramdaman ng asawa mo. Oo, komportable ka. Pero yung asawa mo ba, komportable ba? Did you ever ask him, asawa, okay lang ba talaga? 'Di ba? Huwag tayo masyadong maging insensitive, ika nga. So, para sa'yo, Enzo, yun yung naiisip kong paraan. Kung pwede, lumapit ka sa pwedeng tingin mo na pwedeng magbigay ng enlightenment sa kanya, na pwedeng kumausap sa kanya, na pwedeng i-explain sa kanya yung konsepto ng pamilya, ng pag-aasawa. Kasi baka lang, nalulunod pa rin siya dun sa idea na walang mali eh. Wala rin naman siyang mali. Gusto lang niyang siguro kasama yung kapatid niya. Pero again, the moment po na nag-asawa na kayo, let's face it, ang immediate family, ang immediate family mo na ngayon, ikaw na yun. 'Di ba? Ikaw na dapat yung priority niya at hindi ikaw yung second priority dito. So, pag-pray mo din na sana maliwanagan si Mrs. Pag-pray mo, humingi ka ng signs. Lord, please, bigyan mo ako ng signs kasi ayoko maghiwalay kami na parang sa totoo lang, ang babaw lang ng pinag-aawayan namin. Wala akong babae. Good provider ako. Responsable akong asawa. At nagiging responsableng ama. Pero dahil lang sa kapatid niya, masisira kami. 'Di ba? Yung asawang baka hindi ma-mature. Mature. Tama ba? So, yun lang. So, ako na rin humihingi ng pasensya para sa asawa mo in behalf of your wife. Oo, pasensya kasi parang second priority ka lang niya. Pero with continuous na pagdadasal, pananalig na maaayos ang lahat, suyuin mo pa siya, sana maayos pa. So ito, maraming salamat kasi pinadala mo yung letter na ito. At least maging reminder ito
para sa lahat. Kasi I'm sure sa kultura na meron tayo, ito talaga yung madalas din na isa sa nagiging problema ng mag-asawa. Oh no! Ka-winner, ano masasabi mo? Speak from your heart. Mag-text ka lamang sa 0977700915 or mag-comment sa post ni Mama Colleen sa Facebook kung kahit saan. Saan nga, Mama Colleen? Ano bang latest post ko sa Facebook? Teka, check ko lang. Para ano, sa mga hindi marunong, sa mga walang load. O yung yung may pinost ako na may umiiyak. Sa TikTok Lock, yung mga nanalo sa TikTok Lock kanina. O doon ka mag-comment ng sausaw mo. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida sa programa ni Mama Colleen. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Naniwala